Magandang gabi po. Magandang gabi po. Doon po sa sinabi niyo doon sa mga namayapa. Sa ano? Sa mga namayapa po, yung kanilang mga remains na sila po ay nasa alabok pa. Paano po yung sinabi ni Cristo na yung sa kanyang yung Lazarus and the rich man? Sino? Lazarus po at saka yung mayaman. Oo. Na doon sa bosoms of Abraham at saka doon po sa Hades. Tsaka yung pong sinabi niya doon sa nasa kanang kamay niya na kakasamahin niya sa paradise. Ayun kasi po ang nasa po ngayon yung kanilang mga espiritu. Sino ang tinatanong niyo yung kasi po yung kakasamahin kita sa paraiso, sabi niya? Kasi po yung mga namayapa sa ngayon, ang sabi niyo po ay nasa kanilang mga kinalalagyan sa libingan. O paano po naman yung mga yung doon po sa pangaral ni Cristo yung mayaman at saka yung pulubi. Na nang namayapa sila, natagpuan niya sarili niya na nasa paghihirap. At saka yung si Lazarus, kino-comfort naman ni Amang Abraham. Tapos yung pa pong yung nasa kanan niya. Ang sabi naman kasi ron niyo, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. You will be with me in paradise. You will be with me. You will be with me. Ang katunayan ito, akala nung iba nung kapatid, diretso na pumunta sa paraiso yung ang tawag nila doon si Dimas Si Dimas. Tawag nila ron si Dimas dire-diretso na raw sa paradise, ano? Mali yun, kapatid, mali. Alam mo ba't mali? Si Jesus Christ hindi naman nagpunta agad sa paradise Pagkamatay niya, bumaba muna siya sa malalim. Tapos, nabuhay siya after 3 days and 3 nights. Pagkatapos, 40 days and 40 nights pa siyang nakisama sa mga apostol. Kung si Dimas dumiridiretso na lalabas, nauna pa si Dimas sa kanya ron. Naiwan niya si Cristo rito. Di ba gano'n? Yung salita doon, will be in the future. Kakasamahin kita sa paraiso. Kailan dadating yung magkakasama? 4:16 ng Thessalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Doon pa lang natin makakasama ang Panginoon after the resurrection. Kaya may pagkabuhay na maguli ngayon, ang tanong mo pa isa, sabi kasi nung iba nga, pumunta na raw sa paradise. Hindi pa, ang panahon para magkasama-sama ron, hindi una-una. Sa 11 ng Ebreo. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. That they may not be perfected apart from us. Kaya ang pagdating sa langit, sabay-sabay Pati yung mga naunang namatay hanggang ngayon, hindi pa yun pinapapunta sa langit. Pakinggan mo, dyan sa Ebreo pa rin. Sa pananampalataya ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. Kita mo, lahat namatay yung mga lingkod ng Diyos ng una, namatay silang lahat, hindi naman nila nakamtan pa yung pangako, kundi natanaw lang nila mula sa malayo. Wala pa sila sa langit ngayon, miski si David nga, wala pa rin Ngayon, paano naman yung si Lazaro at saka yung mayaman na kung tawagin ng Katoliko si Dibes, asan yun? Sabi sa Biblia, dinala siya sa sinapupunan ng Amang Abraham. Alam mo kapatid, ito'y isang bagay na symbolic, hindi literal.
Kasi bakit ka naman dadalhin sa sinapupunan ng amang Abraham? Sino ba naman si Abraham? Ha? Bakit dun sa sinapupunan? Si Abraham patay pa rin hanggang ngayon. Di ba? Ba't ganon? Kasi simboliko yun na ganon ang mangyayari sa tao. Na si Abraham, symbolic of God the Father. Sumisimbolo siya sa Diyos. Siya ang pinanggalingan kasi ng lahing maliligtas, si Abraham Siya ang ama ng pananampalataya ayon sa Biblia. Ngayon, nung mamatay yung dinala sa sinapupunan ni Abraham. At yung isa naman sa Hades, sa pagdurusan, sabi ron. Yun ang mangyayari. Yun ang larawan ng mangyayari sa tao. Dalawa ang destinasyon. It is the consummation of all the things that will happen in regarding human beings na mula sa mundong ito, makakarating doon sa glory. Pero yun, sinasakop na nun ang lahat ng pangyayari mula sa pagkapanganak mo hanggang sa makarating ka sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin nangyari na agad ngayon yun. Kasi po, nakiusap pa yung nasa Hades. Sabi niya kung pwede si Lazaro pabalikin sa lupa kasi may mga kapatid pa siya nabubuhay. Oo, nabubuhay. Na kung baka babalik sila, baka sakaling maniwala po. Baka sakaling maniwala. Ano naman ang sagot ng amang Abraham? Anak, nandun si Moises at nandun din ang mga propeta. Kung hindi sila maniniwala kay Moises at saka sa mga propeta, hindi sila maniniwala kahit may isa pang patay na mabuhay. Tingnan mo yung time na tinutukoy, Ang mga Abraham, meron pa po ako 5 kapatid na lalaki. Baka sakaling kung may isang mabubuhay mula sa patay, maniwala sila. Sumagot ang aman si Abraham. Nandun si Moises at ang mga propeta. Kailan yun? Therefore, hindi pa time ni Kristo yun. Panahon pa ng mga propeta at saka ni Moises. Pag hindi sila nakinig kay Moises sa mga propeta, kahit mabuhay pa isa sa patay, hindi sila makikinig. Therefore, kung kukunin mo yon sa time element, lumalabas, nangyari yung pangyayari na yon bago pa ang panahon ni Kristo. Di ba? Kasi panahon pa ni Moises, basahin natin. At sinabi niya, ipinamamali ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Bakit? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya. Baka pati sila'y maparito sa dahong ito ng pagdurusa. Tatapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham. Tatapot, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Tamo. So ang time element yan, sa panahon pa ni Moises at mga propeta, hindi yung Christian era, ngayon, kung ililiteral mo lahat yung mababasa mo dyan, magkakakontra-kontra. Bakit? Kasi lalabas yung patay, may malay. Nakikipag-usap pa. Sabi sa Biblia, wala nang malay patay. Nueve Gs. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, wala nang karunungan sa libingan. Pagka ang tao pala patay, walang malay. Lumalabas doon, may malay Di ba? It will be contradicting other verses of the Bible if you have to interpret it that way. Kaya hindi gano'n ang pagkilala sa Biblia. Yan ang pangungusap ni Kristo, kuminsan naglalarawan ng hinaharap na pangyayari. Ganon may mga ganong pangungusap ang Panginoong Jesus. Kung iaano nating literal, as is, maraming kokontrahing karugtong sa Biblia. Mababaliwala yung ibang mga talata sa Biblia.
Dahil sa Biblia, sinasabi, wala nang mala yung mga sumakabilang buhay na. Yun ang sinasabi. Kaya hindi po ganon. Yung paglalarawan ni Kristo ng kabuuan ng pangyayari sa human race. May mapupunta ron, may mapupunta ron sa kabila. At meron din namang mga tao na sinasabing yung kanyang pagkatwiranan kay humihingi sila ng awa. Pinatunayan na ni Kristo yun eh. Kahit isa ay mabuhay sa patay, hindi rin maniniwala. Si Kristo ngayon nabuhay na sa patay, ayaw pa maniwala eh. Nabuhay na siya sa mga patay, ayaw pa rin siyang paniwalaan. Pagkatotoo yung sinabi niya.